Naging isang ganap na po na tropical depression o mahinang bagyo ang low pressure area na minomonitor natin kahapon sa may silangang bahagi po ng North Luzon. At ito po pinangalanan pong bagyong Neneng, pang-14 na bagyo po ngayon 2026 at pangatlo naman po ngayong Agosto. Samantalang may isa pang LPA dito na high chance din ang kategory para mabuo bilang mahinang bagyo. Pero may dalawang kategorya tayong tinitignan dyan. Sa may labas naman silangang bahagi ho ng Mindanao, isa pang tropical depression ang ating minomonitor. Lahat po ng mga sama ng panahon na yan ay nakakaapekto po sa patuloy na paglakas ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Meron pa rin tayong nakataas na heavy rainfall warning, so tumutok lang kayo sa ating channel. At bago tayo magpatuloy, syempre huwag niyong kakalimutan i-like, subscribe at i-share ang ating update para mas marami hong makapanood. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong araw-araw na kasama ngayong araw po ng Miyerkules, August 19 na po 2026. So ito po ito pong bagyong Neneng po ay kino-consider natin na category 1 po na bagyo o mahinang bagyo pa ito, tropical depression. Huli ho itong namataan po mga kababayan ko, 735 kilometers dito po sa may east-northeast of Basco, Batanes. Bagamat sa ating pong tinatawag na tropical cyclone threat potential at sa advanced weather system natin, hindi ito nakikitaan sa ngayon na magkakaroon ng paglandfall sa ating Philippine landmass. Pero ito po ay sumasabay sa ihip po ng habagat o doon sa monsoon trap. Ang nangyayari dito, bukod sa sumasabay ito sa ihip po ng habagat, hinahatak niya din ang southwest monsoon na siya namang nagpapatuloy para lumakas ang habagat at magpaulan po sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Alamin natin yung mga susunod na lugar po na malalapitan ng tropical extension po ng tropical depression Neneng. Pagdating po ng alas 2 ng hapon ngayong araw po ng Miyerkules, ang magiging lokasyon po ng bagyong Neneng ay 535 kilometers east-northeast of Itbayat, Batanes. Isang ganap pa rin na tropical depression o mahinang bagyo. Pagdating naman po ng kinabukasan po, Huwebes ho ng madaling araw, ang lokasyon naman po nito 415 kilometers north-northeast of Itbayat, Batanes at magiging isang low pressure area pa rin po o magiging isang LPA na ulit ito pagdating po ng Huwebes ho ng hapon. So ngayon nakikita natin na ito nga pong bagyong Neneng, hindi lalakas ito sa pagiging typhoon o super typhoon, kaya wag ho kayong masyadong kabahan dito sa bagyong Neneng. Hindi ito malakas. At laging ko sinasabi, kapag ang bagyo ay nabuo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, hindi ho yan magiging typhoon o super typhoon. Ang atin pong pangambahan pag typhoon at super typhoon, yung bagyo na nabuo na sa labas ng PAR at yung papasok pa lang. Kapag papasok pa lang po kasi ang mga bagyo na bubuo sa labas ng PAR, nagkakaroon yun ng tinatawag na enhancement dahil nasa tubig. Ang mga bagyo po pag nasa tubig, mas aktibo at mas lumalakas po sila. Ngayon, explain ko muna sa inyo yung 5 kategorya ng mga bagyo natin para maunawaan ho ninyo. Ang tropical depression, kinukonsider po natin na pinakamahinang kategorya ho ng bagyo. Yan po is category 1. Kapag yan ay nakaapekto sa mga lugar malapit po sa extreme northern Luzon, itataas sa wind signal number 1. Pero wala naman po itong direktang paglandfall. Ang tropical depression, karaniwan ng lakas ng hangin yan ay nasa 39 to 61 kilometers per hour lamang po. Ang kategory 2 natin ay yung tinatawag na tropical storm na merong lakas ng hangin na umaabot po sa 62 to 88 kilometers per hour. Category 3, bibihirang mangyari ito, severe tropical storm, 89 to 117 kilometers per hour. At ang typhoon category 4 naman natin, ito po may lakas ng hangin na 117 to 185 kilometers per hour. Ang pinakamalakas, super typhoon, yan yung category 5 na meron pong lakas ng hangin na 185 hanggang 200 pataas po ang lakas ng hangin yan. At pwedeng talagang yan yung life-threatening o lakas ng hangin na sobrang nakakatakot. Ngayon, ano naman ang magiging epekto ng bagyong Neneng dito sa habagat? Tulad na aking sinabi, mga bagyo, mga LPA ang nakakaapekto sa paglakas ng habagat o southwest monsoon. Ito ang epekto. Ang habagat po ay mas magtatagal pa. Medyo hindi magandang balita ito dahil nga po lubog na yung mga kababayan natin sa kanluran po ng Luzon at yung iba hindi makapasok sa trabaho sa eskwela. Pero siyempre, pag pinanalangin natin itong bagyo na ito, malulusaw ho yan. Pero ang maganda dito dahil nga po ito ay magiging low pressure area po, bukas ho ng hapon o sa gabi ng Huwebes, inaasahan kapag yan inawala na, hihina naman na ang habagat o southwest monsoon. Pero siyempre may isang LPA pa tayong minomonitor dito po sa may kanlurang bahagi ho ng Luzon. At yung LPA na yan, may dalawang senaryo tayo na tinitignan. Unang-una, kapag yan na-develop po bilang
mahinang bagyo din o tropical depression, tatawagin pong bagyong Obet, kasunod po ni Neneng. At yung pangalawang senaryo, pwedeng higupin lamang o hatakin na ng bagyong Neneng yung hangin po ng low pressure area na yan at mag-combine na lamang po sila at hindi na mabuo yung dalawang bagyo sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. So may ibang dahilan pa tayo kung bakit lumalakas ang habagat kasi pahinda na ito ng mga nakaraan pero may iba't ibang factor tayong kinoconsider. Unahin muna natin ang pagsisimula ng habagat June hanggang September. At ito po yung mga dahilan. Unang-una sa LPA, pangalawa sa bagyo kaya lumalakas, no? Yun kasi yung humahatak sa habagat. Pangatlong reason o dahilan kaya lumalakas ang habagat ay dahil sa pabago-bagong direksyon nito. Tulad po kahapon, maalinsangan sa umaga hanggang sa tanghali. And then pagdating ng hapon sa gabi, bumugso na naman ang habagat dahil sa pabago-bagong direksyon po ng hangin ng habagat o ng southwest monsoon. Yung pang-apat ho na dahilan, kapag itong habagat ay tumama po sa kabundukan ng Sierra Madre, ng Cordillera, kumakalat po yung tubig na daladalin nito galing sa West Philippine Sea o sa Indian Ocean. Kapag kumalat ho yun po yung nangyayaring bugso ng malalakas na ulan na may kasamang hangin kung minsan. Ito po, para mas maunawaan ho ninyo. Ang karaniwang lakas lamang po ng habagat ay umaabot po sa 35 to 50 kilometers per hour. At kapag bumugso naman, mas malakas pa sa signal number 1 na kategory ho ng bagyo. Meron lakas ito ng 62 to 88 kilometers per hour. Katumbas na ng tropical storm o kategory ito na bagyo ang bugso po ng habagat o southwest monsoon. Pero nakakatakot ng habagat dahil tumatagal yan ng isang linggo, pinakamatagal hanggang 3 weeks. At kung minsan, kapag maraming bagyo lagi, tumatagal pa ng isang buwan. Ngayon, alamin muna natin yung inilabas ho ng Pag-asa na forecast weather condition at mamaya marami pa akong i-explain ho sa inyo. Sa forecast weather condition po na inilabas ho ng Pag-asa, sa area pa rin po ng Benguet, kasama po ang La Union, Pangasinan, Zambales, ang Bataan, ang Cavite, kasama ang Batangas at Occidental Mindoro, makakaranas pa rin po ng monsoon rains o yung mayat-mayang pag-uulan dahil po sa habagat o southwest monsoon. Sa area po ng Metro Manila, sa may Ilocos Sur, kasama ho ang Abra, Tarlac, kasama ang Panga, Bulacan, Nueva Ecija, Laguna, Rizal, kasama ang Oriental Mindoro at Antique ay makakaranas naman po ng occasional rains. Yan din yung halos kaparehas po na bugso ng habagat o mayat-maya din ng mga pag-ulan yan. At uulitin ko, yung mga low-lying areas, sa mga lugar na binanggit ko, mag-ingat po sa banta ng mga pagbabaha at landslide po sa mga landslide prone area. Sa may kanluran po ng Visayas, nalalabing bahagi ho ng Mindanao, mag-ingat naman po sa banta din ng habagat dahil kahit medyo hindi masyadong apektado, nahahagip na dahil nai-spread out na o kumakalat yung habagat ngayon dahil sa paghatak nga po ng bagyong Neneng. Sa nalalabing bahagi ng Mindanao, localized thunderstorms naman ang paghandaan ng mga kababayan natin dyan at huwag mong pakampante. Hindi porket hindi apektado ang Mindanao ng habagat o southwest monsoon, may nagbabanta namang tropical depression dyan sa may bandang silangan po ng Mindanao. At kapag lumapit yun, pwedeng maapektuhan ng tropo extension ng hangin ng tropical depression ang silangang bahagi po ng Mindanao. Kaya kinakailangan magdoble ingat din po ating mga kababayan dyan. Ito po, alamin natin. Ngayon po, from orange warning, meron din tayong yellow warning. Pwedeng itaas ito ngayon sa red warning dahil nga po sa patuloy na bugso at lakas po ng habagat o southwest monsoon. Alamin natin yung mga lugar na nakataas po ngayon sa orange warning na pwedeng maging red warning anumang oras. Meron ho tayong inaasahan ngayong hapon po ng Miyerkules na 100 to 200 mm sa dami ho ng pag-ulan sa may Zambales, Bataan, kasama ang Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Oriental Mindoro. I-take note ho ninyo, possible na itaas yan sa red warning dahil nga po etong bagyong Neneng o tropical depression Neneng ay hinahatak po ang habagat kaya ito ay nagkakaroon uli ng paglakas. Meron naman tayong yellow warning o 50 to 100 mm sa dami ng pag-ulan ho na aasahan. Diyan naman po sa area ng Ilocos Sur, sa may Abra, kasama ang Tarlac, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija,
Metro Manila, Cavite, Batangas, Rizal at Occidental Mindoro. Pagdating po ng Thursday hanggang sa Friday, parehas din ng mga lugar ang makakaranas ng heavy rainfall warning dahil po sa habagat o southwest monsoon. Ngayon marami nagtatanong kung may mga pasok ba yung apektado ng orange warning at yellow warning. Kahapon walang pasok and kinakailangan makipag-ugnayan po kayo sa inyong LGU. Pero kapag merong latest na update, i-update ko po kayo sa mga lugar po na walang pasok. Ngayon po, kinakailangan, ito yung mga paalala ko na dapat hunin yung tandaan. Unang-una, dahil nga po nabuo na ang bagyong Neneng, hindi naman ito magiging typhoon o super typhoon. Bagamat ito ay extreme northern Luzon ang nagiging direksyon niya, hindi ito nakikitaan ng paglandfall. So magandang balita yun. Pwedeng ang maapektuhan nito, Babuyan Island, ng Batanes area, parte ng extreme northern Luzon ng trap o extension po ng kanyang hangin. Pero dahil tropical depression ito, and then pagdating po ng Huwebes ng hapon o gabi ay magiging LPA, hindi ito magkakaroon ng matinding impact. Habaga talaga ang pinaka ating minomonitor po at pinaghahandaan dyan. Ngayon po, bigyan ko po kayo ng mga paalala na dapat po natin gawin. Unang-una, kailangan mag-antabay po rin po kayo sa weather update. Ako po, madaling araw pa lamang po nakikita ng mga viewers natin, nagpo-post ako, nag-update na ako. Meron din tayo sa bandang umaga, alas 5, at meron din tayo sa hapon, alauna, alas 2, Weather Pinas po yun. Yung isa, Kuya Francis Weather Update, i-subscribe din po ninyo, supportahan nyo, ako rin po yun. Pangalawang paalala, kinakailangan po yung mga low-lying areas, pag alam nyong bahain, pwede kayong lumikas sa mga lugar na safe. Mag-evacuate po kayong kinakailangan. Huwag natin hintayin na umaapaw pa ang tubig. Pangatlo, yung mga basura na nagkalat po sa mga daan, sa paligid natin, pwede ho natin linisin. Huwag tayong magtapon ng mga basura kung saan-saan. Dahil yan ang isa sa dahilan kung bakit mabilis po ang pagbaha, lalo na po sa Metro Manila. Isa pang paalala, kailangan din merong go bags. Kuya Francis, lagi ka na lang nagsasabi ng go bags. Importante ho kasi yan. Ito po ay merong medicine kit, meron pong flashlight, may pito, meron pong cash, may tubig, lahat po. Kailangan yan para on the go, bibit-bitin na lamang natin kapag merong biglaang pagbabaha. Yung mga appliances natin, mga importanteng dokumento, kailangan nasa ziplock yan na hindi mababasa. Mga appliances, unplug ho lahat, lalo na pag matutulog kayo, tapos merong malakas na bantaho ng habagat o southwest monsoon. Mag-imbak din ng pagkain, mag-stock, natatagal ho na pang ilang araw. Tulad na aking sinabi, medyo matatagalan pa po ang habagat, Pasensya na ho kayo kasi gano'n ho ang nangyayari kahit sinabi ko noong nakaraan na humihina. Nagbabago kasi yan Nasa proseso na po talaga siya ng paghina, yung habagat. Pero dahil maya may LPA sa labas, ngayon may bagyong Neneng, tatatagalan po o napopospone ang paghihina po ng habagat. Panghuling paalala, kailangan po ipanalangin natin sa Panginoon na itong bagyong Neneng po ay tumaas ang direksyon at hindi po mahatak ng sobra ang habagat o southwest monsoon na siyang magpapaulan lalo ng todo sa kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Kasama sa ipag-pray natin itong LPA na nasa kanluran po ng Luzon na hindi na mabuo bilang bagyo. Dahil kapag yun ay naging bagyo, pwedeng mangyari yung tinatawag natin na pagsasanib ng dalawang bagyo o yung Fujiwara effect. Yung tropical depression sa misilangan ng Mindanao, bagamat walang direktang epekto, patuloy natin panalangin na yan po ay malusaw din. So ngayon po mga kaibigan, i-summarize natin mga kababayan yung ating lagay ng panahon. Unang-una, pangunahing weather system natin, habagat pa rin po o southwest monsoon. Sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa, tuloy-tuloy pa rin po yung mga pag-uulan dyan. Kung humihinto po minsan at walang ulan dulot ng habagat, yun ho ay dahil sa pagbabago ng direksyon ng habagat. Pero dahil nga nagbabagong direksyon, pwedeng maya uulan na naman lalo sa hapon po at sa gabi. Lalo na yan humihigop ng tubig na nanggagaling ho sa West Philippine Sea. Kapag maraming dalang tubig ng habagat, mas marami hong ulan ang ibinibigay nito sa mga direktang lugar na naaapektuhan, lalo na pag tumatama sa mga kabundukan natin. At pangalawang weather system natin, ito pong bagyong Neneng. Bagamat, tandaan ho ninyo, tropical depression ngayong araw, pagdating po ng Huwebes ng madaling araw hanggang sa Huwebes ng hapon, isang ganap na tropical depression hanggang sa magiging low pressure area. Hindi natin ito nakikita na lalakas sa pagiging typhoon o super typhoon, pero maging alerto na lamang po tayo. Pwede yung mga pagbabago pa rin, kaya nga kailangan lagi pong nakaantabay. Pangatlong weather system natin ay localized thunderstorms. Dito sa Eastern Visayas, Silangan ng Mindanao, ang possible na makaapekto. Pero ang local thunderstorms, hindi po yan aktibo, o hindi yan active pag walang easterlies o maalinsangang hangin na manggagaling o nanggagaling po sa may karagatang Pasipiko. Ngayon po, tulad na aking sinasabi, ito pong habagat,
ito pong bagyong Neneng at yung mga localized thunderstorms, yan lamang po yung mga sama ng panahon na ating mararanasan o nararanasan po ngayon. Kaya kinakailangan natin magdoble ingat, maging handa sa mga posibilidad po na pwede pong mangyayari. So ito po, bago ko po tapusin, siyempre as always, meron tayong salita po ng Panginoon na isinishare ko po sa inyo. Babaunin po natin ito ngayong araw po, no? At ito po, ang ating pong Bible verse ay matatagpuan po sa Pilipos chapter 4 verse 6 hanggang 7. At ito po ang sinasabi: huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, ipagkatiwala ninyo sa Diyos ang lahat sa pamamagitan ng panalangin na may pagpapasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos ay na hindi kayang maunawaan ay mag-iingat sa inyo, sa inyong mga puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. So napakasarap po pakinggan ang salita ng ating Panginoon. Totoo po talaga mga kababayan ko na kailangan huwag tayong mabalisa sa anumang bagay, kasama dyan ang mga bagyo, mga lindol, yung kakainin natin sa araw-araw, dadamitin, yung pera. Alam nyo, kapag yan ho ipinanalangin natin sa Panginoon, ipoprovide po niya yung mga bagay na yan. God will provide lahat po ng kailangan natin at hindi po tayo pababayaan. Ang kailangan lang ng Lord na makita sa atin, yung atin pong pagtitiwala sa Kanya, yung hindi tayo magdududa. Sa sunod-sunod na mga super typhoon, no, mga nakarang mga buwan, super typhoon Sinlaco, Francisco at Inday, iningatan tayo ng Lord. Kung tayo ay nataranta sa pagkakataong yung for sure, tayo ay mapapahamak. Kaya the best po na always tayo magtiwala sa ating Panginoon. So, yan lamang po. At eto, meron po tayo ulit na shout out. Pakinggan nyo ho, ano? Isa-isahin ko na po. So muli, ito po, no, shout out time na po tayo. Nilista ko po muli at kung mabanggit ko na po yung pangalan ninyo, pwede na ho kayong mag-exit dahil medyo mahaba po. So simulan na ho natin at yung mga hindi ko po mababanggit na nagpapa-shout out, babawi po ako next update. Pa-comment na lang po ulit. Maraming salamat po. So ito, special shout out muna natin dito sa ating kababayan, no. Lagi po siya nagko-comment sa akin. Ito po ay galing kay Meliton Sago. So ito po, may sinasabi ho siya, special shout out po kay Miss Imelda Sagon. Ang sinasabi ho niya, I love you daw and baka daw po mapagbigyan niyo siya ng second chance, no? Kung naririnig niyo po ito, bigyan niyo lang ho ng second chance. Mukha naman pong sincere si Sir eh. Maraming salamat po. Ito, tuloy-tuloy na po tayo. Shoutout po kay Emma Cornea ng Dolores Quezon, kay Analita Casnillo ng Badjan Cebu, kay Sir Joseph Lizardo from Pangasinan, kay Jeneline Nodalo from San Andres, Quezon Province, kay Nobelita Ignacio from Plaridel, Bulacan, kay Nanay Vilma Rebanyo ng Palawan, from Palawan, kay Marita Galang. Ito po, shoutout po sa asawa niya sa Laguna at sa biyenan niya sa Pampanga. Kay Ma'am Annalisa Panganiban ng General Trias, Cavite, kay Ma'am Aurora Nardo ng Cabanatuan City, Nueva Ecija, kay Sir Edgar Sangkaon, kay Ma'am Amirien, shoutout po sa Daria family at kay Salim family. Tama ho ba yung pronunciation ko ng name? Pasensya ho kung nagkakamali ako. Kay Sir Eugenio Ganiron, shoutout po kay Esperanza Baguio from Tayaman, Mamburao Occidental, Mindoro, kay Sir Fernando Arihaula from Santo Tomas, Batangas, kay Ma'am Flor Arabe from Ragar, Camarines Sur, kay Ma'am Bernadita Moralde from Santa Fe, Bantayan Island. Shoutout mo ma'am sa inyo. At kay Sir Vicente Hanoras, kay Josephine Sige ng Infanta Quezon, kay Nal del Rosario, kay Ma'am Florence o Sir Florence po, Florence Menor from Benguet, from Menor family, at kay Flor de Risa Tuason, kay Sir Joseph Monte Hermoso ng Bani, Pangasinan, kay Ma'am Melinda Lunana, at happy birthday, no? Happy birthday po ma'am, birthday nyo po ngayon. Kung nababasa nyo, naririnig nyo po itong update ko. At eto po, kay Andrian Agit, kay Don Villar, shoutout po kay Ma'am Aji Villamin of Santa Cruz Occidental, Mindoro. Kay Ma'am Mirna Gonzales, shoutout po kay Antonio Sanchez, Ordaneta City, at kay Sir Neptali Tamondong ng Banakal, Candelaria, Zambales, at kay Sir
Fernanda Paras, Ma'am Fernanda Paras. Shoutout po kay Mangga Gamas na may Mangga Amedeo Cavite. Tama ho ba? Kay Ma'am Yolanda Pabros ng Quezon City, Bagbag. Kay Vilma Roloque from Quezon City, North Olympus sa Barte. Kay Ma'am Sally de los Reyes Ohas ng Nueva Ecija. Kay Randy Morales, 37 ka na pala sir, salamat po. Galing din po ito kay Melito, no? Yun yung sinabi ko na ho. So mga kababayan, pasensya na ho kayo kung may shoutout tayo. Gusto ko lang ma-recognize yung mga kababayan natin na solid po nanonood kay Kuya Francis at sumusuporta. Ito na lamang po yung magagawa kong pambawi ho sa inyo. So yan po muna ang ating update. Please mag-ingat ho kayo, may bagyo tayo ha. Magdala ng payong jacket kapote panlaban sa biglang bugso ng pag-uulan dulot ng habagat at ng bagyong Neneng. Maraming salamat at God bless po sa inyong lahat.